the indulgence of the next interpellator. Kasi, Colonel Padilla, I still remember the last time that, the first time that we have invited you here, you have mentioned si Inspector Poro. Sinabi niya that kayo ang nag-order, but in your affidavit, sinabi mo that na out of loop ka na doon sa usapan. Di ba? Meron kasi binabanggit na ganito, di ba, na hindi mo na nalaman. At as a matter of fact, andun ka sa quarters mo nung mangyari yung krimen, Yes, di ba? Your Honor. It was happened Saturday and it was my rest day. At ang Yun. binabanggit mo during that time, kasi nga, ang sinasabi namin yung command responsibility, di ba? Pero you were insisting, not executing pa yung second affidavit mo, you were insisting that it was indeed yung si guard commander, si Poro, ang siyang nag-order na ilipat yung dalawang PDL kasama nung tatlong Chinese. Am I correct? Yes, Your Honor. In fact, it was written in the blatter logbook Yes. by the ship Yes, and commander. I got yung blatter report mo na nandito. Di ba? Kasi you submitted it to us nung kinuha ko at ang sinasabi mo na hindi mo na alam yung naging desisyon because apparently it took you so long para implement yung order nila. Am I correct? Yes, Your Honor. At in other words, parang sinasabi mo dito na itong si Inspector Poro acted on his own. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. Can we invite Poro? Can you kindly sit down here? Ay, oo nga. Sorry, sir. Sorry, Chairman. Tapusin ko na po to. Inspector Poro, kasi sinasabi mo during that time na si Colonel Padilla ang nag-utos sa'yo. Pero sa kanyang affidavit na sinumpaan ngayon, sinasabi niya na hindi niya na nalaman yung order kasi nga nainip na sila doon sa usapan na i-implement niya yung pagpatay doon sa tatlo. And according to him, ikaw ang nagdesisyon. Now, ngayon, ang tanong ko sa'yo, Inspector Poro, sino nag-utos sa'yo? Since hindi ka inutusan ni Colonel Padilla, sino ang nag-utos sa'yo para papasukin yung dalawang PDLs kasama yung tatlong Chinese nationals? Si Superintendent Padilla po, Your Paninindigan mo pa rin? Honor. Opo. Ha? Opo, Your Honor. Talagang ang sasabihin mo si Colonel Padilla pa rin? Yes, opo, Your Honor. Ha? So, meron kang written order? Coming from General Padilla? Verbal order po, Your Honor. What? Verbal order po. Ano na? Verbal. Verbal order po. O how can you prove to us na yung verbal utos sa iyo? Paano mo papatunayan sa amin? Ang totoo po yan, Your Honor, mayroong siyang inutusan na empleyado rin po. Sino yung inutusan niya? Si Officer Landro Hasim. Okay. Nung ginawa ko yung report ko, Your Honor, sa office, nung nadala na sa loob yung mga Chinese, dumating itong si Landro Hasim sa akin, sa opisina. Sabi niya, Sir, mayroong instruction si Sir Jerry. Ipagsamin sa isang silda yung Chinese at saka yung dalawang PDL natin. Dahil doon, tinawag ko ngayon yung ship commander, Mr. Villajos. Sabi ko, sabi ko sa kanya, ilagay mo sa isang silda yung tatlong Chinese at saka yung dalawang PDL natin, si Mutadaro at saka si Tan. Tapos noon, Your Honor, nung natapos ko na yung report ko, kasi nga Sabado man yun, hindi man hapon na, yung mga confiscated items na na-confiscate, dinala ko doon sa bahay ni Sir Jerry Okay. Padilla. Inspector Poro, in the hierarchy of the decision making, pang-ilang ka? Sa Pangatlo po, pagdidesisyon? pangatlo, Your Honor. Pangatlo ka? Opo. Ang deputy si Quinto. Opo. Di ba? Yes, Your Honor. Opo. Ngayon, sinabi sa iyo nung taong yon, Yes, Your di ba, Honor. na ilipat yung dalawa doon sa Chinese. Yes, Your Honor. Bilang the third highest ranking official doon sa colony. Bakit hindi mo sinabi kay Quinto? Ba't hindi mo siya kinausap? Noong panahon na yun, Your Honor, on leave, dito sa... Sino on leave?
NBP na yun si... Sino on leave? Sa NBP noon na may OB pala si ano noon, si Quinto, si Pialis Quinto. Ano Oh. siya, naka-OB sa NBP, kaya wala siya. Nung panahon na yun, At Your ito Honor. naman, Si Sir Jerry, doon sa bahay nila. ba't hindi mo siya tinawagan? Hindi, pagkatapos yun, Honor, Oh. ito, pagkatapos na bigyan ko ng instruction yung ship commander, mayroon ng instruction... Tanong ko lang sa iyo, Opo, Aporo, opo. bakit hindi mo siya tinawagan? Since andun naman pala siya sa quarters, ba't hindi ka nag-report sa kanya? Your Honor, please. Alam mo, Inspector Poro, mag-isip-isip ka muna ha, bago ka sumagot ha. Sir, Kasi pwede- Mr. Chairman, ako, tingin ko, itong taong to may kinalaman. At dahil hindi na nga ma-implement, at ayaw nang implement ni Colonel Padilla, ayaw na implement ni Colonel Padilla, kaya nga niya pinatagal, ito ang taong itong kinontak para mag-implement doon sa loob. So, mag-ingat-ingat ka, Inspector. Inspector Poro, no? Kasi kapag hindi mo inayos yung mga sagot mo dito, sisiguraduhin namin sa susunod, maiiwan ka dito sa kongresong ito. Okay? Sir, Sige, pwede Mr. po Chairman, mag- maraming Sir, po salamat. Thank you, Congressman Fernandez. You want to speak? Yes, Your Honor, pwede bang papaliwanag lang po? Anong sasagutin mo? Kasi nung una, di ba natapos ko na yung report ko, may instruction na dalhin ko sa bahay ni Sir Jerry yung mga confiscated items. Pagdating doon, Your Honor, tinanong niya ako nilagay mo ba sa isang selda yung mga PDL at saka yung... Sino nagtanong sa'yo? Si Sir Jerry. Tinanong niya ako, Alam mo, kanina kausap mo yung isa na inutusan niya. Tapos ngayon sasabihin mo siya. paghatid Alam mo, ko po- Mr. Chairman, Sir, stop talking. No? I think this person, Mr. Chairman, is also lying. And I think this is the person that they contacted inside.